Hello guys, magandang hapon mga katits. Dito tayo ngayon sa may landmark ng Baligyan. At binibideo natin ito dahil may history during World War II na ang lugar dito ay may mga dumadaong noon sa panahon ng digmaan o World War II noon, na may mga barkong pandigma ng Japanese ay dumaan dito sa lugar. Ito po yung landmark ng Baligyan, Zamboanga del Norte, na mayroong history na may mga inihulog noon na mga kabaong o may kasamang mga kadina at angkla na noon ay nakikita ng mga live printer na mangingisda na mga kaibigan ko. So ito guys, ibinahagi ko sa inyo dahil wala tayong magagawa na hindi natin ito makukuha dahil walang saktong gamit na mga iniwan ng mga Japanese na mga kayamanan dito sa lugar namin. Karamihan dito, inulog nila ay mga kabaong na noon mayroong dito, buhay pa yung ibang mga labinter na mangingisda ay tinuro sa akin. At noon may pira din ako, ay nag-hire ako ng mga diver dito at pinasisid ko kasama yung compressor, at nagbibili din ako noon dito ng underwater camera na noon ay wala pa akong cellphone. Hindi natin record sa o mai-upload sa cellphone dahil noon ay wala akong high-tech na gamit. Kaya binahagi ko na lang ito dahil may tayo mga kaibigan na mga treasure hunter kasama sa mga viewers ko ay gustong pumasok dito sa lugar. Kaya ang gusto ko lang sana kung papasok sila dito ay magkasundo kami sa mga anong tawag dito, kasunduan. Kung magkasundo ay tuturo ko. Kaya marami dito. 1990s ay may nakikita kami noon na siguro mahigit 10 na kabaong. Yung iba ay nailibing na. Minsan makikita na lang yung angkla na may kasunod na kadina at may kunting katawan pa ng kabaong ang makikita noong 1990s. Kaya ang history kasi dito, mahigit 100 na kabaong ang inihulog dito during World War II dito sa lugar namin. Kaya itong landmark na ito ay makikita dito sa lugar namin ng Baligyan. So nung February itong taon na ito ay may nakikita kami dyan sa unahan na kabaong. Pinasisid ko rin na inaarawan ko ng yung diver namin dyan sa malapit sa punta na yan. May dyan, may kabaong dyan, nasa siguro kung high tide ay nasa 3 dipa. At kung mag-low tide, nasa 2 dipa ata. At may dyan, yung kabaong na yan ay nakikita ko mismo, personal, yung buwan ng February. Kasi ako noon dyan, nagbibideo ako dyan. At nadaanan namin yung kabaong na yan na merong mga riprap sa katawan ng kabaong sa palibot niya.
Siguro nasa isang dipa ata yung kabaong, estimated lang. Yan, dyan sa lugar na yan. Nasa 3 dipa kung high tide at kung low tide ay nasa 2 dipa ata. Kung hanggang ngayon mayroon pa dyan, mahirap lang kasi wala tayong gamit na paano kunin kasi nasa ilalim ng dagat kasi. Yan, marami dito. So noon 1990s ay binigyan ako ng informasyon ng mga live winter na mangingisda dito sa lugar namin. At hanggang ngayon ay sabi-sabi nila kasi kumukuha kasi sila ng nanghuli kasi sila ng kugita at bininta rin dito. Diyan. Kaya makikita nila hanggang ngayon ay may lihim na itinago dahil nagbibigay ako ng information sa kanila o instruction na huwag ibigay sa iba ng yung information kung saan nakalagay. Kaya hanggang ngayon, sinasabi pa rin nila sa akin, sana makuha daw kahit isa. Kaya tingnan natin kung may magagawa pa tayo dito. So ito guys ay ang mga barko ng Japanese noon dito, maraming nalulunod dito. Yung iba nakadaong sa shoreline at nakapagbawas ng mga karga nila. Ayan. So itong lugar na ito ay maraming history. Maraming mga bakas na iniwan sa dalampasigan tulad ng mga markers. Ayan. Mga dito makikita, marami dito mga hugis, pawikan diyan sa sa dalampasigan. Ayan. Mga paa na nakaukit sa bato. Diyan at may bungo nakaukit sa bato. May mata diyan sa lugar na yan. Di lang natin alam kasi wala tayong gadget wala tayong scanner kung saan mailukit sa scanner. Diyan. At may bilog diyan na close tunnel diyan sa likod ng bundok na yan. Ukit sa bato, malaking bato. Siguro may higit 1 metros yung close tunnel na bilog. So dito sa lugar ay karamihan dito inihulog ng mga Japanese army yung kabaong na siguro hindi na maiahon nila sa bundok kaya inihulog na lang na may iniwan na angkla at kadina. Ayan. At dito sa gitna ng punta na yan, ayan. Yan may punta at kaharap niya yung landmark na maliit na island ay noon 1998 ata yun. Nakikita namin ng kaibigan ko yung kabaong na mayroong angkla nasa 9 dipa malapit dito sa punta. Ayan. 1998 ata yun. Pero ang katawan ng kabaong ay siguro isang na lang. 1 meter lang ata siguro. Kita. Kaya itong lugar na ito ay may history ng World War II na iniwan noon o bakas ng Japanese. Ayan. Ito ang landmark, mga kaibigan. At nung una diyan sa malit na island diyan. Ayan. Ay may malaking politiko dito na nakakuha ng kabaong diyan sa unahan ng maliit na island. Nasa 16 na dipa. At may kasama silang barko at may boom ata yun. 1990s din na nakukuha nila noon. At
Diyan sa malit na island diyan, merong malaking bilog diyan na may ah, X X yung ano, buong katawan ng bilog ay nakikita pa ng mga mangingisda noon ay inuupuan pa nila. Bilog, malaking bilog na bato. May markang X at diyan sa malapit sa niyog na yan na puno ng niyog, tatlo yan noon at ngayon dalawa na lang naiwan dahil sa tagal ng panahon ay namatay na yung isa. So may ano diyan, may malaking pako diyan nakalibing sa ano may malaking bato. At meron din kaming binalbag diyan noon sa ilalim ng dagat, siguro may isang dipa, nagano lang, nagbaka sakali kasi parang panyo eh, kabaong na may mga riprap sa gilid. At hanggang ngayon, di na namin na bisita yung lugar na yan. Siguro tingnan namin kung maganda ang kuan. Panahon at yung mga kasamahan ko ay papasyalan din namin ulit yan. Ang mahirap lang kasi dito ay wala tayong mga high-tech na gamit. Tulad sa ano pag-ahon ng mga kabaong dito. May mga mahigit na 10 kabaong kaming nakikita dito. Na hindi lang namin pwede ituro sa mga tao na gustong kumuha dito. Kasi may kasunduan kami sa mga live printer na mga mangingisda. Pero kung ang sa amin lang sana na kahit isa lang ay makakuha ay okay na sana yun. Problema wala tayong gamit. Paano i-ahon? Kaya maraming ano dito sa mga viewers ko ay gustong pumasok dito. Tingnan lang natin kung magkasundo at ituro namin. Basta may ano din kami. Share sa mga nakuha nilang kabaong. Pwede pa yun maituro basta may okay lang yung kasunduan. So ito lang guys ang maibahagi ko sa inyo. At paki-like and subscribe po sa aking TV channel Aris Vlog ng Zamboanga del Norte po. Ito po yung landmark ng sa lugar namin, isang maliit na isla, Baligyan, Zamboanga del Norte po. Salamat po.